pinakamalalaking balita ngayong araw ng Miyerkules. Inauguration fever, damang-dama lalo na sa Davao City at habang pinaghahandaan ang panunumpa ni President-elect Rodrigo Duterte. Pinoy, dumalaw naman sa Times Street sa bisperas ng pagbabalik niya bilang Citizen Noynoy. At bago naman ang inaugurasyon ni Vice President-elect Leni Robredo, nakalaban niyang si Senador Bongbong Marcos. Nagsampa ng electoral protest. Nadalo rin sa inauguration ni Duterte. Exclusive, 15 taong gulang na dalagita. Ilang beses umanong ginahasa ng kapitbahay niya, senior citizen. Exclusive rin, bus na nag-overtake, bumangga sa taxi. Isa pang exclusive, lalaking nakikipiesta, bugbog sarado dahil daw maangas. Suicide bombing sa airport ng Turkey, kagagawan daw ng ISIS. Sketch ng susuotin sa inaugurasyon na maginang Hat Abansenya at Kitty, silipin. At exclusive, Presidential Sister Chris Aquino may mensahe sa Duterte administration. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang tulog na lang, formal nang uupo bilang ika-16 na Pangulo ng Bansa, si Rodrigo Roa Duterte. Bukas din, masasaksihan ang hiwalay na inaugurasyon ni Leni Robredo bilang Vice-Presidente. Ngayon pa lang, nakatutok na ang GMA News sa mga paghahanda sa magkakahiwalay na inaugurasyon ceremonies. Mula po sa Malacanang, PICC, Quezon City Reception House at sa Davao City, damang-dama na po ang inauguration fever. Sa Davao City nga, may mga libre pang public viewing ng inaugurasyon. At nakatutok doon live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel. Vicky, sa huling monitoring natin ay hindi pa nakakaalis ang eroplano mula dito sa Davao City. Yung eroplano na sasakyan ni President-elect Rodrigo Duterte na magdadala sa kanya sa Metro Manila. Pero napag-alaman natin na naglo-load na ng mga gamit at kabilang sa mga unang isinakay na doon sa eroplano ay yung kanyang barong na isusuot bukas. Sa bisperas ng kanyang pagupo sa pwesto, wala ng public appearance si President-elect Rodrigo Duterte. Pero matapos ang serye ng meetings niya kahapon, alas 11 kagabi, dumiretso sa Cosmopolitan Memorial Chapels sa Davao City ang President-elect para dumalaw sa burol ni Professor Neon Rosel, ama ni incoming Health Secretary Pauline Rosel Ubial. Tumagal ng lampas 10 minuto ang President-elect kasama ang naulilang pamilya. Matapos ito, sa kabilang silid naman nagtungo ang susunod na Pangulo kung saan nakalagak din ang labi ng 64 years old na si Daisy de la Cruz. Namatay dahil sa stroke si Daisy na isang taga Davao City. Laking gulat daw ng mga naulila sa pagdalaw ng susunod na Pangulo. Actually, we didn't know but he sent the flowers in advance. So we were quite surprised when he came. He just offered his condolences, so that's it. So he shook everyone's hands in the family. Tumanggi na si Duterte na magbigay ng pahayag para raw patas sa lahat ng nagre-request ng interview. Ngayong araw, ramdam naman ang saya sa mga Davaoenyo para sa inaugurasyon ng kauna-unahang Pangulo mula sa Mindanao. Aakalain mo raw na may laban si Pacquiao sa iyahan ng free public viewing ng lokal na pamahalaan ng Davao. Isang widescreen daw ang ise-set up sa People's Park para mapanood ang inaugurasyon. We have our own sa city government, there is sa may People's Park mo magbutang ang GSO, ang General Services Office diha og dako nga screen. And then ang balita po nako na po sa Bangkiruhan. Sa loob ng Bangkiruhan Public Market, maglalagay din ng libreng public viewing. Katong gusto magtanaw na ami diri sa Molengke area, kung taga Bangkiruhan ka, naapod mi sa Markela Tigato, kung taga Tigato area. Buhangin. So naami gi-install na widescreen sa baba, open to the public. So ang inyo lang buhaton, manilang mo dire. So katong first 50 na mag-abot, na sila free na snacks. At Vicky, gaya nga nabanggit mo, nakahanda na ang lahat para dito sa Davao City para sa isang makasaysayang araw. Hindi lamang para kay President-elect Rodrigo Duterte, kundi para na rin sa buong lungsod. Vicky? Cedric, nakaalis na ba dyan ang ating President-elect?
Ang huli nating monitoring, Vicky, bago tayo umere is mga 6:20. At gaya nga nung nabanggit natin, nag-start up na raw yung eroplano, yung private plane na kanyang sasakyan mula sa old airport ng Davao City papunta dyan sa Metro Manila. Hindi pa, sa huli monitoring natin, hindi pa ito umaalis pero nakapag-load na ng mga gamit at napapalibutan na ng seguridad yung area na yon kung saan siya magte-take off, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Handa na rin po ang Malacanang sa pagpapalit ng liderato, gayon din si Pangulong Aquino na magiging citizen noy-noy na bukas. Nakatutok doon live si Lay Alves. Lay? Mel, huling gabi ngayon ni Pangulong Aquino dito sa Malacanang at ang palasyo handang-handa na rin para sa inaugurasyon bukas ni President-elect Rodrigo Duterte. Handa na raw si Pangulong Aquino sa pag-alis nito bukas ng Malacanang. Kanina raw, binasa ng Pangulo ang mga mensahe ng pasasalamat para sa kanya sa social media. Nakatanggap naman ang mga miyembro ng media ng libro na naglalaman ng Aquino Legacy. Ayon kay Communications Secretary Sonny Coloma, ang dati pang Land Cruiser ng Pangulo ang sasakyan nito pag-alis ng palasyo. Gaya ng opisina ng Pangulo, malinis na rin ang tanggapan ni Coloma at ng iba pang mga opisyal. Tapos na yung trabaho. At sana naman ay natupad to sa isang katanggap-tanggap na paraan. Siyempre, meron ding konting kalungkutan na mahihiwalay sa mga nakatrabaho katulad ninyo. May mga empleyadong tinatapos na ang pag-eempake. Ang Media Accreditation and Relations Office o MARO ng Malacanang naman abala sa paghahanda sa media coverage bukas. Pero ang ilan sa kanila hanggang bukas na rin lang ng tanghali ang trabaho dahil co-terminus sila kay Pinoy. Ang kahabaan ng JP Laurel sa loob ng Malacanang compound, nalilinyahan ngayon ng mga watawat ng Pilipinas. May ilang welcome banner din para kay President-elect Duterte. Excited na raw ang mga residente sa Malacanang area sa kanilang bagong kapitbahay. Lahat naman kami, proud naman kami sa kanya na bagong presidente na uupo ngayon. Kahapon, nag-walkthrough rehearsal na raw ang transition team ni Duterte sa magiging seremonya bukas. Kanina naman daw ang lights and sounds rehearsal, kasama ang veteranong mga awit na si Freddy Aguilar. 627 ang pinal na bilang ng mga bisita bukas sa inaugurasyon. Ang pagkain bukas sa reception, lumpiang ubod, pandesal with kesong puti, vegan longganisa, munggo, piniritong saging na saba at durian tartlet. Mamimigay daw sa mga bisita ng coffee table book na laman ang kwento ng kampanya ni Duterte. Mel, noong nanumpa si Pangulong Aquino noong June 30, 2010, idineklara itong holiday ni nooy Pangulong Arroyo. Holiday din noon sa Cebu nang manumpa sa tungkulin si Arroyo noong 2004. Pero ayon sa Malacanang, hindi idineklarang holiday bukas na naaayon naman daw sa kagustuhan ni Duterte na gawing simple lang ang kanyang inaugurasyon. Samantala, nag-anunsyo ng suspension of classes at trabaho para bukas ang National Teachers College at San Beda College na malapit lang dito sa Malacanang. At yan muna ang pinakahuling ulat mula rito sa Malacanang. Mel? Lay, meron bang impormasyon dyan kung saan maninirahan at kung saan din mag-oopisina si President-elect Duterte? Mel, nilinaw natin yan kanina, no? Tinanong natin doon sa isang miyembro ng kanyang communications group. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa silang maibigay sa ating impormasyon kung saan na ba maninirahan si President-elect Duterte bukas sa pagsisimula ng kanyang termino. Maraming salamat sa iyo, Lay Alves. Naka-heightened alert na po ang buong pwersa ng pulisya para sa inaugurasyon at para iwas traffic. Sa isang lugar lang susunduin ng mga bus bisita sa inauguration ceremony ni President-elect Rodrigo Duterte bukas po yan. At mula sa PICC, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Vicky, tahimik ngayon dito sa PICC pero bukas ng umaga, inaasahang dito muna daragsa ang mga bisita sa inauguration ni President-elect Rodrigo Duterte. Dito pupunta ang karamihan sa 627 na bisita ng Malacanang bandang alas 8 ng umaga. Bukod kasi sa mga ambassador at miyembro ng diplomatic community, hindi pinayagan ng mga bisita magdala ng kotse sa palasyo. Kaya binigyan sila ng car pass para dito sa PICC magpahatid o pumarada. Naipadala na rin sa mga bisita ang kanilang opisyal na imbitasyon. By around 9:30, dadalhin sila sa Malacanang. More or less, ganun ang time nun. We are ready for 10 buses for about 450 people. Ginawa ito dahil ayaw ni Duterte na makadagdag sa traffic.
lalo pat di naman holiday bukas at karaniwang maraming nagsisimba sa St. Jude Church malapit sa Malacanang tuwing Huwebes. Kung may imagine nyo yung pagpasok sa palasyo at you have to go through security checks, yung cameras and bags, etc., medyo matatagalan yon. So, minarapat namin na sa PICC gawin. Sa ngayon, wala pang ipatutupad na traffic rerouting papunta sa Malacanang. Pero ayon sa MMDA, walang pinag-day off bukas para full force ang MMDA Traffic District sa Maynila. Vicky, corned beef, lugaw, puting puto at kutsinta, kape, tsaa at tubig ang hihahanda sa mga bisita rito sa PICC. Via Mare ang caterer at 450 pesos per head daw ang gagastusin. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay si Ambassador Painor ng gagastusin naman para sa buong inauguration pero di daw hamak na mas maliit ito kumpara sa mga dati. Vicky? Tina, gaano kaya kahigpit yung inaasahang seguridad bukas dyan sa PICC? Siyempre, hindi po natin maiwasan na may gustong umusyoso. Alam mo ngayon palang, Vicky, mahigpit na yung seguridad dahil hindi tayo nakapasok doon sa mismong gusali ng PICC. Nagsushoot tayo ng videos ng venue sa mismong kalye pero kahit doon ay pinaaalis tayo. So inaasahan natin bukas na mas grabe pa yung ipatutupad na seguridad lalo pat merong mga imbitasyon at car pass na kailangang ipakita yung mga bisita, Vicky. So hindi kayo makakatikim ng corned beef? Ang concern ko actually ay kung makapasok ang media sa venue. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Agarang pagsugpo sa krimen at droga ang isa sa mga pangunahing pangako ni President-elect Rodrigo Duterte kahit pa noong panahon ng kampanya. Pero paano nga ba ito gagawin? Mismong pulisya, kulang sa tauhan at kagamitan. Yan ang tinutukan ni June Veneracion. If I become president, it would be bloody. Because we'll order the killing of all criminals, ang mga durugista at drug lords. Hindi pa man nakakaupo sa pwesto si President-elect Rodrigo Duterte, kaliwat kanan na ang mga nahuhuli. Ang iba naman, hindi na umaabot sa kulungan. Kapag nasa Malacanang na si Duterte, inaasahang titindi pa ang kampanya kontra kriminalidad. Pero gaano ba kahanda para rito ang Philippine National Police? Sa mga datos na nakalap ng GMA News Research, malaki ang kakulangan ng PNP sa bilang ng mga pulis. Ang dapat, isang pulis sa kada 500 na tao. Pero sa sitwasyon ngayon, meron lamang isang pulis sa kada 635 na tao. Ibig sabihin, kulang ang PNP ng 44,000 na pulis. Sa gamit, kulang na kulang din. 31% lang ng kailangang bilang ng land vehicle meron ng PNP. 9% ng required number of watercraft at 21% ng required number of aircraft. Noong 2015, nasa 675,000 ang crime volume o bilang ng mga krimen na naitala ng PNP. Ang crime solution rate, nasa 51%. Mababang crime rate at mataas sa crime solution rate ang target ng Administrasyong Duterte. Madaling sabihin, hindi ganun kadaling gawin. Lalo na kung maraming kakulangan sa PNP, sabi ng Volunteers Against Crime and Corruption. Yung mamanahin niya, magiging balakid sa pangako niya na eradication ng crime in 3 to 6 months. Simply because underman, kulang sa material resources, kulang sa human resources. Ang dapat daw gawin ng susunod na administrasyon, buhusan ng pondo ang pulisya. Inaasahang lolobo ang bilang ng mga arestadong suspect pagpasok ng Administrasyong Duterte. Magandang balita yan pag nagkatotoo. Pero problema naman yan para sa mga namamahala ng mga kulungan na ngayon pa lang, sobra na ang siksikan. Ang congestion rate ng mga kulungan ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology, mahigit 400%. Ang kapasidad ng mga kulungan ng BJMP ay mahigit 18,000. Pero sa ngayon, mahigit sa 110,000 ang bilang ng mga detainee ng BJMP. May shifting ng araw ang pagtulog ng mga inmate. May mga detainee na 8 oras nakahiga, habang ang iba nakatayo o nakaupo. Kasalukuyan, more than 400%, around 456% yung ating congestion rate. Kung madadagdagan pa yan, ina-anticipate namin madadagdagan, talagang mas magkakaroon ng malaking problema sa mga facilities natin.
May ipapagawa raw ng mga bagong prison facility ang BJMP. May budget na dito. May ibsan bahagya ang sikip sa mga kulungan. Pero kung dumami naman ang mga maaaresto, malamang punuan pa rin ang mga kulungan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Samantala na isukat na po kagabi ng mag-inang Hanilet at Kitty ang isusuot nila bukas para sa inaugurasyon ni President-elect Rodrigo Duterte. At yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Simple pero elegante ang short-sleeve serpentine satin gown na isusuot bukas ng common law wife ni President-elect Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia. Kulay green at eternohan din ang bag na yari sa pawa shells at beads na may embroidery accent. Ang bunsong anak naman ni Duterte na si Kitty, isang champagne-colored pencil cock cocktail dress na may back slit ang isusuot bukas. Disenyo ng Chardin Davao, ang damit ng mag-ina na dati nang gumagawa ng mga barong at pantalon ni Duterte. Lagi nga sinasabi sa akin, this, I want it simple. Even if mag-attend lang siya ng wedding, like that. So ngayon, mag-oath take na si President, same pa rin ang sabi niya, simple lang. Naisukat na raw kagabi ng mag-inang Hanilet at Kitty ang mga damit at kanina inilagay na sa kahon para dalhin sa Maynila ngayong araw. Kasabay ng 7 barong para sa President-elect na dinisenyo rin ng Chardin. Mindanao-inspired ang barong, closed neck ang disenyo, pero iniakma pa rin ang panloob sa astig na estilo ng pagporma ni Digong. We provide yung shirt inside, yung inner shirt niya na V-neck siya, hindi yun siyang round neck na if you have to open the first button, hindi siya makikita. Royal Blue Filipiniana-inspired gown naman ang isusuot ni Davao City Mayor Inday Sara. She sticks with something very simple ever since. No frills. Parang she would live up with the idea na parang if there's a formal occasion, she will dress up to that. Pero hindi talaga yung parang the gown speaks na parang look at me, na parang siya talaga yung center. Si Baste, simpleng barong nangyari sa Mindanao Silk ang isusuot. May burda na halaw sa mga disenyo ng Mindanaoan tribe. Gawa naman sa pinya ang terno na isusuot ng kanyang kasintahan na si Kate. Magbabarong din ang anak ni na Kate at Baste. Mula sa Davao City, JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Maupo bilang Pangulo ng Bansa, kailangang formal manumpa ni President-elect Rodrigo Duterte. Marami mang tradisyong babaliin si Duterte, pareho pa rin ang sasambitin niyang oath of office. Nakatutok si Lay Alves. Ako? Si Benigno Aquino III. Mula kay Pangulong Aguinaldo hanggang kay Pangulong Quirino, hindi nanunumpa ang mga pangulo sa Biblia. Taliwas na nasaksihan sa mga nakaraang inaugurasyon. Sa halip, makikita lamang silang nanunumpa ng nakataas ang kanang kamay at may hawak na papel sa kaliwang kamay. Having been elected and proclaimed President of the Philippines, Si President Ramon Magsaysay ang kauna-unahang nanumpa sa 2 Biblia pa. Galing pa raw ito sa mga magulang niya. Simula noon, ginaya na rin ito ng mga sumunod na Pangulo. Ferdinand Marcos. 2 Biblia rin ang sinumpaan ni Pangulong Marcos noong 1969. Isa galing sa kanyang ama at isa galing kay Imelda. So help me God. Karaniwang sa Supreme Court Chief Justice na nanunumpa ang Pangulo bilang tradisyon pero hindi ito mandatory. Noong revolutionary oath-taking ni Corazon Aquino sa Club Filipino halimbawa, nanumpa siya kay Supreme Court Senior Associate Justice Claudio Tihanqui. Bagay na sinundan ng kanyang anak, 3 administrasyon ang nakalipas. Nanumpa kay Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales si incumbent President Benigno Simeon Aquino III. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Maiksi at parehas ang oath of office ng presidente alinsunod sa konstitusyon. Pero sakaling ang president-elect ay isang non-believer, tinatanggal ang linyang "So help me God" sa dulo ng panunumpa at tanging affirmation ang ginagawa. Nagawa na ang panunumpa sa 3 lingwahe. Si Aguinaldo sa wikang Espanyol, 9 na Pangulo ang nanumpa sa wikang Ingles, habang 5 ang Tagalog. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. All systems go na rin para sa inaugurasyon ni Vice President-elect Leni Robredo. At mula po sa Quezon City Reception House, Nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Vicky, sa unang pagkakataon nga bukas, hiwalay ang magiging inaugurasyon ng Vice Presidente at dito ito gaganapin sa ilalim ng concert canopy na nasa likuran nitong Quezon City Reception House.
Alas 6 ng umaga, abala na sa last-minute preparation sa Quezon City Reception House. Handa na ang maliit na entablado kung saan manunumpa si Vice President-elect Leni Robredo. Puspusan ng lahat ng kailangan magawa at mahanda para pumaayos ang daloy ng programa bukas. Simple at maiksi lamang ang programang inihanda. Si Jillian, bunsong anak ni Robredo, ang hahawak ng Biblia sa oath-taking. Manunumpa si Robredo sa harap ni Barangay Chairman Ronaldo Coner ng Barangay Punta, Tarawal, Calabanga, Camarines Sur. Ang pinakamaliit, pinakamalayo at pinakamahirap daw sa mga barangay sa distrito ni Robredo nung siya'y congresswoman pa. Magkaroon siguro ng pagbabago yun kasi kung yung sinasabi niya na yung uunahan yung mga nasa laylayan, siguro isa na ako doon. Susundan ito ng talumpati ni Robredo na magsusuot ng kulay beige na gown. Nasa 300 ang imbitadong bisita. Inaasahang darating sina Chris Aquino at Mar Rojas, pero ang panauhing pandangal ay ang ina ni Robredo na si Salvacion Herona. Kasado na rin ang PNP Task Group Vice, mahigit 300 pulis Quezon City ang dineploy para sa inaugurasyon ni Robredo. We will be deploying our highway patrol, district traffic, we have CDM, EODs, we have a standby medical team. The works. It's like an apex standard. Inihahanda na rin ang loob ng Naga City Hall para sa live public viewing ng inaugurasyon. 5:30 naman ng hapon bukas, Vicky, ay nakatakdang magsimula yung Thanksgiving party ni Robredo sa may Quezon City Circle na maaaring tumagal ng 3 oras. Hanggang sa ngayon naman, Vicky, makikita mo sa aking likuran ay busy-busy pa rin. Abalang-abala pa rin yung mga tao sa kanilang paghahanda. Katulad na lamang yung napansin natin yung paghahanda o yung pagsiset up nitong mga monoblock chairs kung saan uupo yung mga bisita sa inaugurasyon bukas at hinahabol maging yung magiging dekorasyon ng stage kung saan nga isasagawa yung mismong oath-taking. Vicky? Maki, pagkatapos ng inaugurasyon, saan kaya balak manirahan ng mag-inang Robredo? Ang pagkakasabi, Vicky, nung tagapagsalita ni Vice President-elect Leni Robredo ay wala silang balak tumira dito sa Quezon City Reception House. Ang gusto pa rin nila ay manatili dun sa may kanilang condo unit kung saan matagal na sila nga nananatili dito rin sa may Quezon City. It's actually just 5 minutes away, kung hindi mabigat yung traffic. Ganun lamang kalayo yung condominium mula dito sa Reception House. Vicky. Pero Maki, hindi ba pahirapan yung security dahil sa condo titira ang mga Robredo? Ay, can you say that again, Vicky? Sobrang hirap siguro ng security dahil sa condo pa rin sila titira, di ba? Oo, pero kanina yung pagkakabanggit, wala tayong nakausap na Presidential Security Group na siya namang magbabantay kay Vice President-elect Robredo at sa kanyang mga anak. Pero yung nakausap natin kanina na taga PNP, QCPD, sinasabi naman nila na maganda naman daw yung threat assessment. Medyo kayang-kaya naman daw nilang bantayan at wala naman talagang seryosong banta laban dito sa pamilya ng ating Vice President-elect, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Bisperas ng pag-upo sa pwesto ng nakatunggali niya sa eleksyon, naghain ng election protest si Senador Bongbong Marcos dahil nadaya daw siya. At kung ang uupong bise, wala sa Malacanang bukas, si Marcos, kasama sa mga imbitado sa inauguration ni President-elect Rodrigo Duterte. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi natinag ng ulan ng mga taga-suporta ni Senador Bongbong Marcos, dinumog ito na maghain ng election protest sa Presidential Electoral Tribunal sa kanyang mahigit 1,200 na pahinang complaint na inihain sa Supreme Court na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal. Sinabi ni Marcos ang kanyang alegasyon na dinaya siya sa nakaraang eleksyon. Ayaw pangalanan ni Marcos kung sino ang nasa likod ng pandaraya. When we have shown what exactly has been done and the evidence has been examined, it will be clear who will be accountable for all of this interference in our electoral process. Ang Korte Suprema ang uupo bilang Presidential Electoral Tribunal. Ang mga miyembro nito, ang mga maestrado ng Korte Suprema at ang chairman, si Supreme Court Chief Justice Maria Luda Sereno. Sila ang maglilitis ng kaso. Lamang ng lampas 200,000 na boto si Vice President-elect Leni Robredo kay Marcos. Sa kanilang petisyon sa Presidential Electoral Tribunal o PET, pinabubuksan at pinapa-recount ni Marcos ang boto sa 22 ng mga probinsya at 5 syudad.
Sa mga lugar na ito, gusto nila muling masilip ang tinatayang 8 milyong boto galing sa 26,000 na clustered precincts. Pinapawalang bisa rin nila ang resulta ng botohan sa mga probinsya ng Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur. Sa mga probinsyang ito ay walang tunay na halalan sapagkat sa mga probinsyang ito nagkaroon po ng tinatawag na pre-shading ng mga balota. Pinaimbestigahan din ng kampo ni Marcos sa magkakaroon umano ng pang-apat na server bukod sa Central, Transparency at NBOC server nung eleksyon. Sa tinawag nilang Q-server daw dumaan ang lahat ng mga boto mula sa mga vote counting machines sa VCM na mga voting precincts bago pumunta sa mga Board of Canvassers. Yung palang lahat ng boto dumadaan muna doon. Hinihingi pa namin ang reaksyon ng Comelec at Smartmatic sa alegasyon ng kampo ni Marcos. Bukas naman, kumpirmado na ang pagdalo ni Marcos sa inaugurasyon ng kaibigan niyang si President-elect Rodrigo Duterte. Yes, I am. Last time I was in Malacanang was for the state dinner of Barack Obama. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, exclusive, lalaking nakikipiesta, kinulpi dahil raw maangas. Ang astig nating susunod na Pangulo, kamusta kaya bilang isang kaibigan? Ang mga sangre nagpasaya sa mall show sa Davao del Norte. At exclusive, si Presidential Sister Chris Aquino, paano kaya tinutulungan si Pinoy sa pagbabalik Times Street? Tutok na dito sa mas pinagkakatiwalaang 24 Oras. Imbis na pakikisalo sa kainan at kasiyahan, nauwi sa pambubugbog ang pamimiesta ng isang lalaki sa Quezon City. Ang panggugulpi, nahuli kam. Tinutukan ni Oscar Oida, exclusive. Mala free for all na rambulan ang bumulabog sa pista sa Barangay Socorro, Quezon City. Sa CCTV, makikitang isang dayo ang target ng umuulang suntok at tadyak mula sa mga taga roon. May namamalo pa ng upuan. At nang mahawakan siya, nahampas pa ng bote sa ulo. Sa kabila nito, nakatakbo pa rin ang binubugbog na lalaki. Agad naman siyang hinabol ng mga tao. Bago siya makarating ng susunod na kanto, inabot na siya. Sinubukan niyang kumubli sa isang nakaparadang tricycle, pero tuloy pa rin siyang pinagugulpi. Kundi pa namagitan ng mismong barangay captain nila, hindi pa maaawat ang gulo. Binigyan namin ang unang first aid sa barangay. Meron kaming medical team doon na nag-assist sa kanya. At pagkatapos doon, dinala namin sa Quirino Memorial Medical Center para sa medical legal just in case na magsampal siya ng kaso. Ayon sa mga taga roon, nakikipiesta lang raw noon ang biktima. Naglalakad lang papunta po may pupuntahan, mamimiesta lang. Naharangan po yata yung mga naglalaro. Sinita ngayon yung mga nagiinuman. Sabi, bakit siga ka ba? Sumagot ngayon yung siga ka rin ba? Yun, nagkaano na sila. Kung totoo mang lasing at sisiga-siga ang biktima, ayon sa kapitan ng barangay, hindi pa rin daw dapat ito kinuyog. Ibigay naman natin yung hospitality natin dito sa mga kababayan natin dumadayo dito sa ating barangay. Hindi pa umano bumabalik sa barangay para magsampa ng reklamo ang biktima. Gayunpaman, nire-review na ng barangay ang video para matukoy ang mga kumuyog sa kanya. Sa dami ng bumugbog ay walang gustong magsalita. Although meron kaming kinakausap na tao ngayon. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Sa Antipolo City, arestado ang isang lalaking may edad na nanggahasa umano sa dalagitan niyang kapitbahay. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Sa ikinasang entrapment operation ng Special Operations Unit ng Eastern Police District, makikitang nag-aabang ang complainant sa tagpuan. Maya-maya isinundo na siya ng target ng operasyon na sakay ng tricycle. Agad itong binuntutan ng mga operatiba sa kahilarang ang tricycle. Timbog ang 73 anyos na suspect na kinilalang si Isidro Fernandez na kapitbahay ng biktima. Nakasimanda ka, ha? Alam mo yung karapatan mo, ha? Bigas ng mukha mo. Posas luka, posas. Kwento ng 15 anyos na biktima, ilang beses daw siyang pinagsamantalahan ng suspect. Dinadala rin daw siya sa iba't ibang lugar para halayin pero di raw siya makapagsumbong.
Tinatakot siya pagka siya ay nagsumbong, ipapakita itong mga utang niya, yung mga bagay na binigay sa kanya, sasabihin niya lahat. So yung bata ay natatakot. Habang tumatagal, naiipon yung binibigay niya sa akin. Okay. Nililista niya at yun yung pinanggagamit niyang blackmail sa akin. Hindi ko po ginagalaw yan. Okay. Minsan ko lang nahalikan yan, ng birthday niya, itong huli. Pero lumabas sa medical legal report na may laceration sa maselang bahagi ng katawan ng dalagita. Gate ni Mang Isidro, kasintahan niya ang biktima at mula raw nang mahiwalay siya sa asawa na humaling na siya sa dalagita. Ginugulo niya ako sa school. Pumupunta siya doon para magpakilala na boyfriend ko. Bumusa rin ng loob ko sa kanya. Bakit po? Ang laki po na agwat. Hindi, sabi ko naman sa kanya, kung talagang mamahalin mo ako, maghihintay naman ako. Sumailalim na sa inquest ang suspect na naharap sa reklamong rape. Emil Sumangil Lakatutok, 24 oras. Excited na mga kapitbahay ni Pangulong Aquino sa Times Street sa Quezon City para sa kanyang pagbabalik doon. May inihanda na nga silang programa para kay Citizen Noy Noy. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Mel, bago yan, isang araw nga bago siya bumaba sa pwesto ay dumalaw muna si Pangulong Aquino dito sa kanyang tahanan sa Times Street sa Quezon City kanina lamang. Pasado alas 5 siya dumating dito kanina mula sa palasyo ng Malacanang. Namatan din natin dito ang isa sa mga kapatid ng Pangulo at ayon sa ilang source na ating nakausap, may mga ibinabang gamit ang grupo ng Pangulo at kanina lang ay umalis na rin siya pabalik ng Malacanang. Katunayan, itong malaking truck na nasa aking likuran ay naglalaman ng mga gamit ng Pangulo. Dumalaw lang daw siya dito sandali, bagay na ginagawa naman niya maya't maya. Pero bukas, pagkatapos nga ng igagawad na departure honors kay Pangulong Aquino sa palasyo ng Malacanang, inaasahang dito siya didiretso sa Times Street kung saan may inihandang simpleng programa ang kanyang mga kapitbahay para sa kanyang pagbabalik bilang residente ng komunidad na ito. Narito ang aking report. 6 na taon ang nakakaraan, nagkulay dilaw ang kalyeng ito sa Quezon City bilang selebrasyon sa pagtuntong ng isa sa kanilang pinakaprominenteng residente sa palasyo ng Malacanang. Ngayong araw, muli itong nagkulay dilaw. Paghahanda para sa pagbalik dito ni Pangulong Noynoy Aquino bilang Citizen Noynoy. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, may simpleng programa silang inihanda para rito. We will welcome him, yung mga pre-introduce ko, yung mga barangay, yung officers ng associations, yung kapitbahay movement niya, ng mga members sa kapitbahay movement niya. Practically, introduce ko sa kanya yung bago niyang kabinete sa West Triangle. Ilang banners din ng pagbati ang makikita sa magkabilang dulo ng Times Street. Maging ilang kapitbahay, idinaan sa tarpaulin ang kanilang pagbati. Mula nang maging Pangulo si Aquino, pinestuhan ng mga pulis ang magkabilang dulo ng Times Street. Bukod sa mga kapitbahay, dadaluhan umano ng mga tiga-suporta ng Pangulo ang maikling programa dito bukas. At pagkatapos, hahayaan na raw nila si Aquino na makapagpahinga sa kanyang bagong renovate na tahanan. Actually, Pinoy always live a simple life, no? Tahimik lang siya, very simple. Ayaw niya yung mga magarbo, and he's very sincere as a neighbor and as a president. May linaasahan nga bukod sa mga kapitbahay, ilang tiga-suporta rin ng Pangulo ang magtutungo dito sa Times Street bukas para sa programa ng pagbabalik dito ng Pangulo. Samantala, ngayong araw ay naging abala pa rin ang Pangulo sa ilang aktibidad sa palasyo ng Malacanang. Sa ilang litratong galing sa palasyo, makikita ang Pangulo na may mga pinipirmahan pang mga papeles sa loob ng palasyo. Itong video inyo nakikita ay galing sa RTVM at may mga pinirmahan pa ang Pangulo bago siya tuluyang umalis ng palasyo ng Malacanang bukas. Tinanaw din ng Pangulo itong 6 na taon din niya naging view, yung Pasig River mula dito sa kanyang opisina. At bukas nga ay inaasahang alis ng Pangulo mula dyan sa palasyo ng Malacanang at pagkatapos nga nung turnover ceremonies na kanyang dadaluhan ay dito na siya sa Times Street magtutungo para sa programa ng kanyang mga kapitbahay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Dinumog ng fans ang mall show ng Encantade sa Tagum City, Davao del Norte. Sinalubong ng malakas na hiyawan ang cast ng inaabang ng Telefantasia paglabas nila sa stage.
Present ang apat na sangre na sina Glyza De Castro, Gabby Garcia, Sanya Lopez at Kylie Padilla na naghandog pa ng kani-kanilang song numbers. Nagpakilig naman ang kapuso leading men na sina Ruru Madrid at Rocco Nacino. At susunod, ang video ng isa sa mga umatake sa airport sa Turkey. At 3 linggo bago ang Aldab anniversary, si Maine napa-throwback. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Kahit noong estudyante pa, brusko na raw talaga magsalita si President-elect Rodrigo Duterte. Ayon po yan sa kanyang mga naging kaklase at kabarkada. Pero sadyang simple at malapit na raw siya talaga sa mga tao. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa dormitoryong ito ng YMCA o Men's Christian Association, nanirahan ng ilang taon si President-elect Rodrigo Duterte habang nag-aaral ng law sa San Beda College. Wala na ang dormitoryo pero sa lugar na yun pa rin nag-oopisina ang YMCA Manila. Masayang-masaya po kami. Very proud po kami sa YMCA of Manila. All boys ang dorm na tinirhan ni Duterte noon. Para lang ito sa mga members ng YMCA pero simple lang daw ang mga kwarto. Ang kasamahan niya sa kwarto noon, si incoming Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na nag-aaral din noon ng law sa University of the Philippines. Simple, masipag mag-aral at lapitin daw ng babae si Duterte. Hindi raw niya malilimutan nang tinulungan siya ni Duterte na dumiskarte sa napupusuan. Mayroon akong gustong ligawan na babae. Maabot nata ng mga 2 buwan eh. Sabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo liligawan yan, maraming liligaw dyan. Ay unahan mo na, baka ako liligawan ko pa. Niligawan ko nga and became my girlfriend and became my wife. Si Silvestre Bello, incoming Labor Secretary, kasama rin sa dorm ni Duterte. Very limited ang kanya, ang circle of friends. Very selective siya. And hindi outgoing, he's very reserved. He does not attend mga socials. Sa San Beda College naman, nakabungad ang tarpaulin ni Duterte na kumuha ng abogasya dito mula 1968 hanggang 1972. Sa pinto ng alumni office, may larawan ni Duterte bilang estudyante. Friendly, approachable siya. Nakakatuwa, casual na hindi ka matatakot sa kanya. Isa sa kaklase ni Duterte sa law school, si incoming DOTC Secretary Arthur Tugade. Noon hanggang ngayon, malapit na magkaibigan ng dalawa. Ayon kay Tugade, brusko man magsalita si Duterte, malapit daw ito sa mga tao. Pabanjing-banjing. Yung iba sasabihin pa kuya-kuyakoy. In other words, stock knowledge and common sense matindihan. Kasi kung hindi ka nag-aaral, kapareho ng pag-aaral namin at pumapasa ka pa, siguro iba ka. Ayon sa dalawa pang kaklase ni Duterte sa law school, kasama nilang mag-aral ng leksyon si Duterte at kasama din sa pagre-relax pagkatapos. Hindi raw ito palaaway, pero hindi ka rin uurungan. At marunong din daw ito sa klase. Tahimik siya sa chicks tsaka magalang sa chick yan eh. Magalang sa chicks yan. Kung magmahal ng babae yan, one at a time. During that time, nobody expected na he would be president someday kasi parang hindi siya masyadong political eh. Bago kumuha ng law, dito muna sa Lyceum of the Philippines University, nag-aral si Duterte mula 1964 hanggang 1968 ng Bachelor of Arts, Major in Political Science. Isa ang Classroom 248 sa ginamit ni Duterte nung mga panahong kinuhulma ang kanyang pagkatao. He came over here to the Lyceum of the Philippines University for the activist professors that he wanted to be under. It was here where his political philosophy was formed. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras. 41 ang patay sa terror attack sa pangunahang airport sa bansang Turkey. Nahuli kampa ang pagpapasabog ng isang suicide bomber na umano'y isang ISIS. Nakatutok si Mark Salazar. Nagpulasan ng ilang tao sa isang bahagi ng Ataturk International Airport sa Istanbul, Turkey. Maya-maya pa, makikita sa video ang isang lalaki na may hawak na baril.
Bigla siyang bumagsak nang mabaril ng isang security officer. Pero ilang sandali pa, nagtatakbo palayo ang nakabaril sa kanya at maya-maya pa, dinetonate na pala ng suicide bomber ang pampasabog na nakakabit sa kanya. Sa video namang ito, isang sugatan ang sinagip ng 2 airport official. Allah belanı versin. Hindi lang isa, kundi 3 suicide bomber ang umatake sa paliparan. Bago magpasabog, walang habas na namaril ang mga suspect. 2 bombs exploded, gunshots a lot, and people actually lay down, and there was a panic, of course. Maybe after a few minutes, they show us a way to escape, so we have escaped. Wala namang Pinoy na nadamay sa insidente. Ang teroristang grupong ISIS ang nasa likod ng pag-atake. Pero tuloy raw ang kanilang investigasyon. Sa ngayon, binuksan na ang ilang bahagi ng paliparan. Dahil naman sa pag-atake, lalo pang naghigpit ng seguridad sa Ninoy Aquino International Airport. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. At susunod, lalaking nakadroga umano, hinostage ang kanyang mag-ina. Mga natalo sa pagkapangulo nitong eleksyon, ano na nga ang pinagkakaabalahan ngayon? At exclusive, si Chris Aquino, may mensahe sa mga Pinoy ngayong magkakaroon na tayo ng bagong Pangulo. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Isang lalaking nakadroga umano ang napatay ng pulisya matapos i-hostage ang kanya mag-ina sa Molave, Zamboanga del Sur. May dalang baril at granada ang suspect, kaya walang nagawa ang kanyang misis at 2 anak na lalaki na edad 3 at 4. Inabot ng 1 oras ang negosasyon, pero binaril pa rin ng suspect ang kanyang misis sa ulo. Pinagbabaril na siya ng mga pulis nang magtangkapang pasabugin ang dala niyang granada. Sa Coronadal City naman, nabisto ang tangkang pagpupuslit ng isang sachet ng hinihinalang shabu. Inihalo ito sa ulam na adobo at ibibigay sana sa isang bilanggo. Nagduda raw ang tricycle driver na napag-utusang magdala nito kaya isinuko sa pulis. Inaalam pa ang pinagmulan ng hinihinalang shabu. At sa ibang balita, naglabas po ng editorial ang ilang pahayagan at media group bilang tugon sa anilay mga nakakabahalang mensahe ni President-elect Rodrigo Duterte tungkol sa media. Ang pagsabi ni Duterte na kaya namamatay ang maraming taga-media ay dahil korap, tila pagkutya raw sa alaala ng halos 200 journalist na namatay sa pagtupad ng kanilang tungkulin mula nang maibalik ang demokrasya noong 1986. Anila, marami na nga raw ang napatay dahil sa mga expose ukol sa krimen at katiwalian, mga problemang nais mismong tapusin ni Duterte. Aminado ang mga media organization na may problema ng korupsyon sa media. Pero may papel daw ang papasok na administrasyong Duterte para tapusin ito. Kabilang sa mga nag-issue ng editorial ang Philippine Daily Inquirer, the Philippine Star, the Philippine Press Institute, Philippine Center for Investigative Journalism, National Union of Journalists of the Philippines at iba pa. Kinukuha pa po namin ang reaksyon ni President-elect Duterte sa editorial na ito. Susunod, exclusive, Chris Aquino. Tinupad ang pangako kay Marian Rivera. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras. Kasabay po ng pagsisimula ng termino ni President-elect Rodrigo Duterte bukas, tuloy rin naman sa kanilang aktibidad ang mga natalong kandidato sa pagkapangulo. Kamusta na nga ba sila pagkatapos ng eleksyon? Tinutukan po yan ni Marizo Mali. Sa Cebu City, dumalo si dating DILG Secretary Mar Rojas sa panunumpa ni Cebu City Mayor-elect Tommy Osmeña. Bukas naman, nakatakda siyang dumalo sa inaugurasyon ng kanya naging running mate na si Vice President-elect Leni Robredo. Ayon kay Rojas, pagkatapos ng eleksyon, naging abala siya sa pag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa para pasalamatan ang kanyang mga supporter. Ang kanyang mga biyahe nakapost sa kanyang Facebook account na nagmistulang food at travel blog. Nagpapasalamat ako sa suporta na patuloy na pinapakita at pinagkakaloob sa atin. Hindi ko alam kung ano ang darating para sa akin, karangalan para sa akin na matanggap ang kanilang tiwala at hindi ko sila pababayaan.
Nag-iempake na ang tanggapan ni outgoing Vice President Jejomar Binay sa Coconut Palace at bukas magbabalik na siya sa pribadong buhay. Hindi nakapagpaunlak ng panayam si Vice President Binay dahil puno raw ang kanyang schedule. Ayon sa kanyang Chief of Staff, tanggap na ni Binay ang hatol ng sambayanang Pilipino. Hindi naman sa nasaktan, kung hindi, sabi nagtaka lang, 2 months now. I think he has moved on and yun ang gusto ng tao eh. No? It does not mean na yung kanyang ginawa all these 6 years ay mawawala. I think everyone knows that, kung gaano kasipag, tumulong sa OFW, sa housing. Magtutuloy daw si Binay sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Patuloy na magiging aktibo sa kanyang partido at balak din daw niyang magturo. Magbabalik trabaho sa Senado si Senador Grace Poe para tapusin ang kanyang termino hanggang 2019. Sinubukan din naming makumusta si Poe pero nakabakasyon pa raw siya sa Amerika kasama ang pamilya. Sa Hulyo pa ito nakatakdang bumalik sa bansa para sa pagbubukas ng Kongreso. Matatapos naman bukas ang termino ni Senador Miriam Defensor Santiago bilang senador. Noong June 1, na-confine si Santiago sa intensive care unit ng Makati Medical Center dahil sa komplikasyon ng sakit na stage 4 cancer. Na-discharge na rin siya pagkalipas ng ilang araw. Patuloy naming sinusubukan na makapanayam si Santiago. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Up next, exclusive. Presidential sister Chris Aquino nagkwento tungkol sa pagbabalik private citizen ni Pinoy. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. May special role raw ang mga anak ni Chris Aquino na sina Josh at Bimby sa pagiging private citizen ng tito nilang si outgoing President Noynoy Aquino. Si Chris may message din para sa Duterte administration. Yan ang eksklusibong chika ni Nelson Canlas. Matapos ang 7 linggong bakasyon sa Hawaii at mainland USA, nagbabalik si Chris Aquino para tumulong sa pag-transition ng kanyang kuya na si President Noynoy Aquino sa pagiging private citizen. Timing din ang kanyang pag-uwi para dumalo sa inauguration ni Vice President-elect Leni Robredo. Sa eksklusibong panayam, ikinuwento niya ang kanyang pagtulong sa pag-uwi ni Pinoy sa kanilang family home sa Times Street. Makakasama daw ni Pinoy ang isang yaya, isang house help at isang cook. Meron kaming mga last minute na chinek kasi hindi pa niya nakikita. Hindi naman surprise, it's just that he hasn't been inside the house. Ginawa yun lahat na yung mga sisters kong nangialam. Tapos yung for tomorrow, syempre pagdating niya, at least inasikaso namin na may food, na may naghanda. Sa tulong daw ng kanyang 2 anak na sina Josh at Bimby, pipilitin nilang ma-enjoy ni Pinoy ang pagiging private citizen. Hindi raw mahilig mag-travel ang presidente at maghihintay lang sila ng mga plano nito. Nag-promise siya dun sa 2 boys na kasi naggaya sila na Tito Noy, you said you wanted to go to the beach, so you're going to bring us. Kasi di ba parang nasabi niya yon na ang dami niyang in-inaugurate, ang dami niyang tree planting na ginawa, pero siya mismo yung maglakad-lakad daw doon. So, yun siguro, yun ang mga gagawin. Tapos sinabi rin nila, meron silang mga movies na nilista na sinabi nila kay Tito Noy na we have to watch this. Mananatili ang Presidential Security Group kay President Noy kahit wala na ito sa pwesto. Si Chris kukuha naman ng private security personnel para sa kanyang 2 anak. Wala raw siyang kaba kahit pa nagkaroon ng threat ang mga bandidong Abu Sayyaf sa buhay niya. Ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Wala naman na yun siguro kasi kinailangan lang naman nilang gawin yun dahil yung kapatid ko pwedeng pumirma-pirma ng kung ano-ano. Ngayon dead man na sila. Hindi man sinuportahan ng kampanya, sinabi ngayon ni Chris na dapat daw suportahan ng lahat si President Duterte. Bilang mga Pilipino, magandang bigyan natin ng pagkakataon ang bagong mga mamumuno sa ating bansa. I pray for President Duterte. I pray that our country will continue to prosper economically at sana yung 'di ba kasi parang bilang nanay, 'di ba? Gusto ko yung curfew. Oo, bilang nanay, yung so yung I think na in the same way na ang dami-dami naman na nagdasal para kay Noy to finish it and to be successful, I'll do my share also. Bilang pagtupad naman sa kanyang pangako kina Marian at Dingdong Dantes, nagtaping si Chris sa show ni Marian na Yanang Mornings. Mapapanood ang kabuuan nito sa darating na Biyernes. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras. And that's it for our Wednesday night chikahan. Ako po si Evelania. Miss Mel, Miss Vicky. Ay! Bago kami magtapos, syempre, pabatiin muna natin si birthday girl Iya. Happy birthday! Thank you! Salamat, 24 Oras. Oh, si Loverboy nandito. Hindi Oh, ba mag-appear? PA ko today. May present kayo, ha? PA ko today. Yan yung birthday gift niya sa akin. Mga kapuso, abangan po ninyo bukas, ha? Yung Panata
sa pagbabago. Ang special coverage ng GMA News and Public Affairs sa inauguration ni na President-elect Rodrigo Duterte at Vice President-elect Leni Robredo. Tutukan po yan sa unang hirit pa lang at hanggang 1:00 ng hapon dito po sa GMA. Siyempre, abangan din dito sa 24 oras. At yan po ang mga balita ang ating tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Ako po si Mel Tiangco. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Vic Morales. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Happy New Year!